Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay, sa pananalita at kaalaman. Dahil dito, napatunayan sa inyo na ang mga itinuro namin tungkol kay Kristo ay totoo. Kaya hindi kayo kinukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Dapat magkaisa ang mga mananampalataya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayong lahat, na walang hidwa ang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay, kay Apolos ako. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman ay, kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Kaya walang makapagsasabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. Binautismuhan ko rin pala si Stephanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na akong natatanda ang binautismuhan ko, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita, at hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao, upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos.